4 na taon nang magkasintahan sina Cindy at Jock. Sa loob ng mga panahon na yon ay hindi sila nawawala ng oras para sa isa't isa kahit gaano pa sila kaabala sa kanilang mga karera bilang mga team leaders sa magkaibang BPO company somewhere in Makati. Swerte na rin dahil sa maraming pagkakataon ay nagkakapareha sila ng shift at rest day kaya madali sa kanila magkita pagkatapos ng trabaho. Isa sa madalas nilang gawin kapag rest day nila ay ang kumain sa labas at manood ng sine. Ang panonood kasi ng pelikula ang naging ritual nila sa mga sandali ng katahimikan sa gitna ng ingay ng mga boses ng customer sa kabilang linya. Dahil nga sa dalas nilang gawin ito, ay alam na ng dalawa ang lahat ng sinehan sa lungsod. Hindi na kailangan ng maraming salita para magkasundo. Sapat na ang isang sulyap ni Cindy sa bagong trailer o isang mensahe ni Jock tungkol sa review ng isang indie film para magkaroon sila ng plano sa susunod na mga araw. Dahil dito, napuntahan na nila halos lahat ng sinehan sa Metro Manila. Mula sa mga mamahaling mall sa BGC hanggang sa mga lumang sinehan sa Quiapo. Ngunit may isang lugar na hindi pa nila nasusubukan. Isang lumang mall sa timog ng Maynila. Isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Minsang gabi ng Hulyo, may bagong horror film na trending online. Ang mga review ay nagsasabing ito ay legit pa sa legit yung takot. At hindi lang puro jump scare at sigawan. Napagpasyahan ng magkasintahan na ito ang dapat nilang panoorin. Excited silang sobra na hindi na nila magawang antayin pa ang kanilang rest day at napagpasyahan na panoorin ito pagkalabas galing ng trabaho. Ngunit ang tanging sinehan na nagpapalabas nito sa tamang oras pagkatapos ng kanilang shift ay ang Luna Cineplex sa lumang South Park Mall. Luna Cineplex? Sabi ni Cindy na binabasa ang pangalan mula sa kanyang phone habang nakasakay sila sa kotse. Sinabi pa nito na parang pamilyar pero hindi lang niya maalala kung nakapunta na sila doon. Sumagot naman si Jock habang nagmamaneho na hindi pa nila napuntahan ito. Matagal raw na sarado iyon pero na-renovate na kaya nabuksan na ulit. Luma na rin daw kasi ang sinehan na yon. Base sa pagkakaalam ng lalaki, ay mas nauna pang itayo yung sinehan na yon kaysa sa mall. Nung itinayo yung South Park Mall, hindi na giniba at dinugtungan na lang ng daan yung sinehan papasok sa mall. Hindi na daw nito alam kung bakit ganoon, pero yun daw kasi ang kwento. Nagulat na nga lang yung lalaki nung makita na operational na ulit ang sinehan. Kita rin sa post nito sa social media account ng mall na fully air-conditioned at bago rin ang mga upuan. Noong una ay medyo nag-alala si Cindy kasi yung mismong mall tila hindi naman naisama sa renovation. Iilan na lang kasi ang stall na natitira kahit pa nagkaroon na ng pagsasaayos sa buong gusali. Pase na rin sa nakita nilang mga shared post sa social media. Pero saglit lang ay nagkatinginan ang dalawa na tila ba nakaisip ng isang magandang plano. Para sa dalawang mahilig sa pelikula, ang ideya ng isang lumang sinehan sa isang tila patay na mall ay hindi nakakatakot. Ito ay isang adventure. Pagdating nila sa South Park Mall, agad nilang naramdaman ang bigat ng lugar. Ang gusali ay malawak, 4 na palapag. Ngunit ang karamihan sa mga tindahan ay sarado na. Ang mga roll-ups ay kalawangin at ang mga signage ay kupas na. May nag-iisang tindahan ng cellphone at isang convenience store ang bukas pa. Ngunit ang mga ito ay tila lumulutang sa isang dagat ng katahimikan. Ang sahig ay may lamang alikabok at ang amoy ng lumang kahoy at kulob na hangin ay bumabalot sa kanila. Napabulong si Cindy sa nobyo na para silang nasa set ng isang horror film pero mingiti sa kanyang labi.
Natawa naman si Jock sa narinig at sinabing huwag mag-alala dahil andoon naman siya habang inaalalayan ng girlfriend patungo sa walkway kung saan ang labas ay ang mismong sinihan na. Ang labi ng sinihan ay maliit at madilim. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa ticket booth at ang kanyang mukha ay hindi gaanong maaninag dahil sa dilim. Bumili sila ng 2 tiket. Pagkatapos ay nagtungo na sa loob. Hindi nila inaasahan na ang mismong sinihan ay mas malaki pala sa personal. Ang mga upuan ay kulay pula at maaamoy ang kakaibang distinct scent ng leather dito. Ang kisame ay mataas at ang mga ilaw sa gilid ng dingding ay kumukutitap na parang kandila. Kaunti lang ang tao. Marahil 10 o 12 silang lahat. Ngunit may agad na napansin si Cindy na kakaibang detalye. Sa pinakadulong bahagi ng hilera kung saan sila uupo, 8 hilera, eksaktong gitna ng sinihan. May isang upuan na hiwalay sa iba. Hindi ito nakahanay. Nakapwesto ito sa may dulo, bahagyang nakaharap sa screen. Ngunit may 1 metrong agwat mula sa huling upuan sa hilera. Ang upuan na iyon ay mukhang luma kumpara sa iba dahil na rin sa kupas na kulay nito at ang bakal na braso ay may mga kalawang. Sa tabi mismo ng upuan na iyon, malamig ang hangin. Hindi ang normal na lamig ng aircon, kundi isang mabigat, mamasamasang lamig na parang buhat sa isang lumang silong. Ang ilaw sa itaas ng upuang iyon ay patay. Kaya ang lugar na iyon ay nakabaon sa dilim. Grabe ang lamig doon. Sira siguro ang aircon vent. Sabi ni Jock na napansin din ang pagkakaiba. O hindi kaya may nakaupo na. Bulong ni Cindy. Huwag kang ganyan. Hindi pa nagsisimula yung pelikula. Nananakot ka na. Sagot naman ni Jock. Umupo sila sa gitna ng hilera H. 5 upuan ang layo mula sa kakaibang upuan sa dulo. Sapat na ang layo para hindi nila maramdaman ang lamig. Ngunit sapat na rin ang lapit para makita nila ang upuang iyon mula sa gilid ng kanilang mga mata. Nagsimula ang pelikula. Ito ay isang kwento tungkol sa isang pamilyang lumipat sa isang lumang bahay. Ang mga karaniwang jump scare ay naroon at paminsan-minsan ay napapahigpit ang kapit ni Cindy sa braso ni Jock. Ngunit sa gitna ng pelikula, may isang bagay na hindi kasama sa script ang nakakuha ng atensyon ni Cindy. Napansin niya na ang upuan sa dulo, ang upuang iyon na walang tao kanina, ay tila may nakaupo na. Hindi niya ito direktang tinignan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang peripheral vision at doon niya nakita ang isang anino. Isang anino na may anyong tao, nakaupo ng tuwid. Ang mga kamay ay nakapatong sa mga braso ng upuan. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito tumitingin sa screen. Sa halip, tila ito ay nakatingin sa kanila. O mas sigurado na kay Cindy. Bumilis ang tibok ng puso ng babae. Naisip niya na baka isa lang itong manonood na late na dumating o isang taong nagpasya na umupo sa dulong upuan at hindi alintana ang kakaibang aura sa pwesto na iyon. Ngunit bakit tila hindi ito gumagalaw? Bakit hindi ito tumitingin sa screen? Tinapik niya si Jock at bumulong. May tao na sa dulo. Lumingon si Jock. Tumingin siya sa direksyon ng upuan. Wala namang tao. Bulong niya pabalik. Napakurap si Cindy. Tumingin siya muli. Walang laman ang upuan. Ang anino ay nawala. Baka na-imagine ko lang. Sabi ng babae.
na sinusubukang tumawa. Ngunit hindi siya napanatag. Para sa natitirang bahagi ng pelikula, naramdaman niya ang isang pakiramdam na para bang may matang nakatingin sa kanya mula sa dilim na iyon. Pagkatapos ng pelikula, mabilis silang lumabas ng sinihan. Hindi na binanggit pa ni Cindy sa boyfriend ang tungkol sa kanyang nakita. Hindi niya nais na magmukhang natatakot o paranoid. Ngunit sa gabi ring iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama ng kanilang apartment, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naiisip ang anino sa upuan. At doon nagsimula na makaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Yung tipo na parabang may isang bagay na sumusunod sa kanya mula sa sinehan. Lumipas ang mga araw. Hindi nila napansin ang anumang kakaiba. Bumalik sila sa kanilang normal na gawain. Trabaho sa gabi, tulog sa umaga, at mga pelikula tuwing day off. Ngunit si Cindy ay hindi makalimot sa Luna Cineplex. May kakaibang atraksyon ang lugar na iyon para sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit parang may isang bagay na humihila sa kanya na bumalik. Sumubang manood ulit doon? Tanong ni Jock isang araw na tila nabasa ang kanyang isip. Bakit mo nasabi? Napapansin ko palagi mong binabanggit yung sinehan na yun eh. Yung sa South Park Mall. Parang gusto mo ulit doon. Nag-isip si Cindy. Siguro, may bago yatang pelikula. At mula noon, naging regular na ang panonood nila sa Luna Cineplex. Hindi nila alam kung bakit. Ngunit ang lumang sinehan ay naging paborito nilang lugar. Ang kakaibang lamig, ang madilim na labi, ang tahimik ng mga manonood. Lahat ng ito ay naging bahagi ng kanilang routine. Tuwing may bagong pelikula, doon sila pumupunta. At tuwing pumupunta sila, palagi silang umuupo sa ikawalong hilera. 5 upuan ang layo mula sa dulong upuan. Ngunit sa tuwing babalik sila ay nakapapansin sila ng mga pagbabago. Isang gabi, napansin ni Cindy na ang dulong upuan ay tila lumalapit. Hindi sa literal na paraan. Ngunit sa paningin niya, ang agwat sa pagitan ng huling upuan at ng misteryosong upuan ay tila lumiit. 3 upuan na lang ang pagitan, hindi na 5 upuan. At sa susunod na linggo, 2 upuan na lang. At sa susunod pa, 1 upuan na lang. Jock, bulong niya isang gabi habang naghihintay sila na magsimula ang pelikula. Napansin mo ba yung upuan sa dulo? Parang gumagalaw. Tumingin si Jock. Napakunot ang kanyang noo. Anong ibig mo sabihin? Nandiyan lang naman yun. Hindi naman gumagalaw yung mga upuan. Hindi. Yung mismong upuan. Yung pwesto nito. Yung layo dati. Dati, 5 upuan na pagitan. Ngayon, 1 na lang. Sabi niya na nahihirapang magpaliwanag. Tumawa si Jock. Baka nag-iiba lang ang paningin mo dahil madilim. Ngunit alam ni Cindy na hindi iyon guni-guni. At sa gabing iyon, habang tumatakbo ang pelikula, naramdaman niya muli ang matang nakatingin sa kanya. Mas malapit na ngayon. Mas matindi ang presensya. Pagkalabas nila ng sinihan, sinabi ng babae sa nobyo ang lahat. Ang anino, ang pakiramdam na may sumusunod sa kanya, at ang paglapit ng upuan. Natahimik si Jock. Hindi siya isang taong naniniwala sa mga multo, ngunit mahal niya si Cindy at hindi niya gusto na matakot ito. Sa susunod, umupo na tayo sa ibang hilera, yung malayo na sa upuan na yun.
sabi niya. Pumayag si Cindy. Ngunit sa kabila ng pag-iingat na ito, hindi sila nakatakas sa presensya na tila kumakapit na sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago si Jock. Hindi ito agad napansin ng dalaga dahil ang mga pagbabago ay maliliit sa simula. Si Jock ay palaging masigla at palatawa. Ngunit ngayon, siya ay madalas ng tahimik at iritable. Nagkakaroon siya ng madalas na pagsakit ng ulo na walang maliwanag na dahilan. Minsan, kahit sa gitna ng trabaho, bigla itong hihinto at titingin sa wala. Ang kanyang mga mata ay dilat at walang ekspresyon. Okay ka lang ba? Tanong ni Cindy isang umaga pagkatapos ng shift. Oo, pagod lang. Saka puyat, sagot ni Jock. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Cindy na hindi niya maintindihan. Isang anino, hindi sa ilalim ng kanyang mga mata, kung hindi sa likod ng kanyang mga mata. Isang bagay na madilim at malamig. Isang gabi, nagising si Cindy sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog. Naramdaman niya na may malamig na kamay na nakahawak sa kanyang binti. Bumangon siya at binuksan ang ilaw. Walang tao sa tabi niya, ngunit si Jock ay nakatayo sa tabi ng kama. Ang mukha ay nakaharap sa dingding. Ang katawan ay tila matigas na parang kahoy. Jock? Tawag niya. Hindi sumagot ang lalaki. Jock, anong ginagawa mo dyan? Dahan-dahang lumingon si Jock. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi mukha ni Jock. Ang mga mata ay mas malalim, mas madilim. At ang kanyang ngiti ay hindi ngiti na katulad ng sa nobyo. Ito ay ngiti ng isang taong matagal nang hindi nakararamdam ng init. Cindy, sabi ng boses na hindi boses ni Jock. Ito ay isang bulong, tuyo at malamig. maganda ang gabi. Gusto mong manood ng sine? Napasigaw si Cindy. Tumakbo siya palabas ng kwarto at isinara ang pinto. Nang buksan niya ito makalipas ang ilang minuto, si Jock ay nakahiga na sa kama na tilang walang anumang nangyari. Ngunit ang kanyang katawan ay malamig na parang yelo. Kinabukasan, nagpasya si Cindy na huwag nang bumalik sa Luna Cineplex. Hindi niya nais na magkaroon ng kahit anong koneksyon sa lugar na iyon. Ngunit hindi niya alam na huli na ang lahat. Ang presensya ay hindi na nasa sinihan. Ito ay nasa loob na ng kanilang tahanan. Sa mga sumunod na linggo, ang mga pangyayari ay lumala. Ang mga gamit sa bahay ay biglang gumagalaw. Ang mga larawan nilang magkasintahan sa dingding ay biglang bumabaliktad. Minsan, sa salamin, nakikita ni Cindy ang refleksyon ni Jock na nakangiti sa kanya. Ngunit ang ngiti ay hindi ngiti ni Jock. Ito ay ngiti ng isang taong naghihintay. At si Jock mismo ay unti-unting nawawala. Hindi na siya kumakain. Hindi na siya natutulog. Sa gabi, kapag nakapikit si Cindy, nararamdaman niya itong nakatayo sa tabi ng kanilang kama. Nakatingin sa kanya. Binibilang ang kanyang mga hininga. Hanggang isang araw, hindi na nagising si Jock. Dinala siya ni Cindy sa ospital. Sinabi ng mga doktor na si Jock ay nasa koma. Walang makitang sugat o sakit. Ang kanyang utak ay aktibo. Ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw siyang gisingin. Maghintay na lang tayo. Minsan kasi yung katawan natin nangangailangan lang talaga ng pahinga, sabi ng doktor.
Si Cindy ay umiyak sa tabi ng kama ni Jock araw at gabi. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na hindi ito ordinaryong koma. Kumbinsido siya na ito ay gawa ng presensya mula sa sinihan. Lumipas ang 2 linggo. Isang umaga, pumasok si Cindy sa ICU room ni Jock para sa kanyang araw-araw na pagbisita. Dito ay sumalubong sa kanya ang hindi inaasahan. Si Jock ay nakaupo sa kama. Ang kanyang mga mata ay bukas. Ang kanyang katawan ay tila malakas at walang sakit. Siya ay nakangiti. Isang malawak, mainit na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Cindy. "Cindy, nandito na ako. Gising na ako," sabi ni Jock. Ang boses ay boses ni Jock. Walang kakaiba. Napaluha si Cindy. Tumakbo siya palapit at niyakap si Jock ng mahigpit. "Akala ko mawawala ka na." "Hindi ako mawawala. Nandito lang ako. Palagi," sagot ni Jock habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa mga sumunod na araw, si Jock ay tila ganap na gumaling. Nakakakain na siya at natutulog. Bumalik na rin siya sa dating sigla. Ngunit may mga bagay na hindi maipaliwanag si Cindy. Una, ang pagkain ni Jock. Alam niya kung gaano kahilig sa spicy foods ang boyfriend. Ngunit ngayon ay hindi na siya kumakain ng kahit anong may sili. Sobrang hilig din ito sa kape. Pero ngayon ay tubig lamang ang kanyang iniinom. Paborito nitong pakinggan ay ang mga rock music. Subalit ngayon, ang pinapatugtog niya ay ang mga lumang kanta mula sa dekada bago pa siya ipinanganak. Pangalawa, ang kanyang pag-uugali. Likas kay Jock ang pagiging magiliw at maalaga. Ngunit ngayon ay may mga sandali na ang kanyang mga mata ay nagiging malamig at walang ekspresyon. Minsan, sa gitna ng kanilang pag-uusap, titigil siya at titingin kay Cindy na parang sinusuri niya ito. Hindi bilang isang kasintahan, kung hindi bilang isang bagay na nais niyang angkinin. At pangatlo, ang kanyang memorya. Isang gabi, nagre-reminisce si Cindy tungkol sa kanilang unang date. "Doon tayo sa sinehan sa May Quiapo, yung maliit. Naalala mo ba? Yung pelikula tungkol sa hindi ako yung nandoon." Biglang sabi ni Jock. Napatingin si Cindy. "Anong ibig mo sabihin? Nandun ka, tayo kaya magkasama?" Nagbago ang ekspresyon ni Jock. Ang kanyang mukha ay nagdilim at sa isang segundo, nakita ni Cindy ang anino na lagi niyang nakikita sa sinehan. Ang anino sa dulong upuan. Ngunit agad din itong nawala. Oo. Oo, nandun nga ako. Nakalimutan ko lang. Sorry. Sabi ni Jock na ang boses ay bahagyang pumiyok. Hindi naniwala si Cindy. At sa gabing iyon, habang natutulog si Jock, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang telepono at tinignan ang kanyang lumang larawan. May isang larawan mula sa kanilang unang pagpunta sa Luna Cineplex. Si Cindy ay nakangiti at sa tabi niya ay si Jock na nakangiti din. Ngunit sa larawan, sa kanilang likod, sa dulong bahagi ng hilera, may nakaupo. Isang anino. Ang parehong anino. Napalunok si Cindy. Isang bagay ang nag-click sa kanyang isipan. Ang multo ay hindi lang nagmamay-ari sa sinehan. Ito ay sumusunod sa kanila mula pa noong unang araw na pumunta sila sa Luna Cineplex. At ngayon, ito ay nasa katawan na ni Jock. Kinabukasan,
Nagpasya si Cindy na kumpirmahin ang kanyang hinala. Hindi siya natakot. Sa halip, siya ay nagpasya na harapin ang bagay na sumira sa kanilang relasyon. Joke, gusto mong manood tayo ng sine mamaya? Tanong nito. Tumingin si Joke. Sa kanyang mga mata, may kislap ng kasiyahan. Ngunit hindi ang kasiyahan ni Joke. Ito ang kasiyahan ng isang bagay na sa wakas ay makauuwi na. Sige. Doon tayo sa paborito natin, sa South Park Mall. Tinugunan iyon ni Cindy ng ngiti. Nang gabing iyon, bumalik sila sa Luna Cineplex. Ang sinihan ay walang tao. Wala rin yung matandang lalaki sa ticket booth. Wala rin ang ibang manonood. Sa buong sinihan, sina Cindy at Joke lamang. At ang presensya. Hindi na siya nagtaka. Umupo si Cindy, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya umupo sa gitna. Sa halip, siya ay naglakad patungo sa ikawalong hilera at dumiretso sa dulong upuan. Ang upuan na dati ay palagi nilang iniiwasan. Ang upuan na labis na malamig at madilim. Ang upuan na pagmamay-ari ng elementong gumagambala sa kanila ng kasintahan. Umupo si Cindy sa upuan. Agad niyang naramdaman ang lamig. Isang lamig na hindi mula sa hangin, kundi mula sa kaloob-looban ng kanyang buto. Ang kanyang katawan ay nanginig at ang kanyang mga mata ay dumilim. Ngunit hindi siya tumayo. Sa harap niya, si Joke ay nakatayo at nakatingin sa kanya. At sa pagkakataong ito, nakita ni Cindy ng malinaw kung sino talaga ang kanyang nasa harapan. Hindi nga ito si Joke. Ito ay ang multo. Isang lalaking nakasuot ng lumang damit mula sa lumang panahon. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay walang laman. Siya ay ngumiti, ngunit ang ngiti ay hindi ngiti ng isang tao. Ito ay ngiti ng isang kaluluwang matagal nang nakakulong. Cindy, maganda ang upuan mo. Dito ka ba laging umuupo? Sabi ng multo gamit ang boses ni Joke. Hindi sumagot si Cindy. Sa halip, tumingin siya sa screen at doon niya nakita ang refleksyon. Ang totoong refleksyon ng sinihan. Sa refleksyon, si Cindy ay nakaupo sa upuan. Ngunit katabi niya, sa gitna ng hilera, ang tunay na Joke. Ang kanyang kaluluwa ay nakagapos sa kanyang upuan. Sinusubukang sumigaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang elemento ay nagmamay-ari na ng katawan ni Joke. At ngayon, ito ay nais nang magpatuloy sa susunod na yugto ng kanyang plano. Maganda ka, Cindy. Mula nang una kitang makita sa upuan na yan, alam ko na ikaw ang magiging dahilan ng paglaya ko. Sabi ng nilalang habang lumalapit. Hindi mo siya pwedeng agawin. Hindi mo pwedeng agawin ang katawan ni Joke. Sabi ni Cindy. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Tumawa ang nilalang. Isang tuyong tawa na parang kaluskos ng tuyong dahon. Agawin? Hindi ko inagaw ang katawan niya. Ibinigay niya ito sa akin. Sa bawat gabi na natatakot siya. Sa bawat sandali na mag-aalinlangan siya. Sa bawat pagkakataon na hindi siya naniniwala sa'yo. Ibinigay niya ang sarili niya sa akin. Hindi totoo yan. Subukan mo. Tawagin mo siya. Tignan natin kung lalaban siya. Tumayo si Cindy. Lumapit siya sa katawan ni Joke. Hinarap niya ang multo sa mata at sa kanyang puso. Hindi siya sumuko. Joke, kung nandiyan ka pa, lalaban ka. Hindi para sa akin,
kundi para sa sarili mo. Bulong ng babae. Sa isang segundo, ang mga mata ng multo ay kumurap at sa isang iglap, nakita ni Cindy ang totoong Jock. Sa likod ng mga mata na iyon, nakagapos, ngunit lumalaban. Cindy, bulong ng tunay na boses ni Jock. Mahina, parang bulong sa hangin. Sige na, umalis ka na. Hindi ako aalis. Nandito lang ako. At sa sandaling iyon, gumawa ng hakbang ang babae. Hindi siya lumayo. Sa halip, siya ay yumakap sa katawan ni Jock. Sa katawan na naglalaman ng dalawang kaluluwa. Ang lamig ay dumaloy sa kanyang katawan, ngunit hindi siya bumitaw. Umalis ka na sa kanya. Hindi mo siya pagmamay-ari, sabi ni Cindy sa multo. Nagsimulang manginig ang katawan ni Jock. Ang kanyang mukha ay nag-iba-iba. Minsan si Jock, minsan ang multo. Ang kanyang bibig ay bumuka at isang malamig na hangin ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang hanging may dalang daing ng isang kaluluwang ayaw nang bumitaw. Ngunit si Cindy ay hindi tumigil. Yumakap siya ng mas mahigpit at sa kanyang isip, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, nakaramdam siya ng awa. Awa para sa kaluluwang matagal nang nakakulong sa sinihan at naghihintay ng paglaya. Sige na, kailangan mo nang umalis. Bulong ni Cindy, hindi sa multo, kung hindi sa kaluluwang nasa likod nito. At sa huling pagkakataon, nagsalita ang kaluluwa. Hindi ito galit, kundi daing na puno ng pagod. Gusto ko lang manood ng sine. At pagkatapos noon, ang katawan ni Jock ay nanlambot. Nahulog siya sa sahig ng sinehan. Walang malay, ngunit buhay. Lumipas ang mga minuto. Si Cindy ay hindi gumalaw. Yakap pa rin ang katawan ni Jock. At nang imulat na lalaki ang kanyang mga mata, sa pagkakataong ito, alam ni Cindy na siya na ito, ang tunay na Jock. Cindy? Nasaan tayo? Tanong ni Jock sa nobya. Sa sinihan. Sa sinihan na hindi na natin babalikan. Sabi ni Cindy na ang kanyang mga luha ay tumutulos sa mukha ni Jock. Tumingin ang lalaki sa paligid. Ang sinihan ay tahimik. Walang lamig. Walang anino. Ang dulong upuan ay wala na. Isang espasyo na lamang ang natira na walang laman at walang nakatira. Uuwi na tayo at hindi na tayo babalik dito, sabi ni Cindy at tinulungan si Jock na tumayo. Umalis sila ng sinihan. Sa labas, sa may pintuan, napansin ni Cindy ang isang bagay. Isang lumang upuan na nakasandal sa dingding na para bang may nag-iwan doon. Subalit hindi na niya ito pinansin. Hindi na sila muling bumalik sa Luna Cineplex. Ngunit sa tuwing dadaan sila sa South Park Mall, kahit sa malayo, nararamdaman pa rin ni Cindy ang isang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang likod. Isang paalala na sa ilang mga lugar, ang mga upuan ay hindi para sa mga buhay. At ang ilan sa mga upuan ay may nakaupo pa rin. Naghihintay, nanunood, hindi ng pelikula, kundi ng mga taong dumadaan sa harap ng kanilang dilim.